Okay, so ngayon ay i-recall ko lang yung block level elements and inline elements. So ways to div and span attributes na natutunan ko. So ang block level elements nag-start siya sa line. So example niya ay div attributes and paragraph attributes. While the inline elements from the word itself. So inline, arrange in a line. So naka-arrange siya or nakapaloob siya doon sa sentence. Let's say sentence sa English structure. Pero sa code, dun sa elements natin, which is yung block level elements natin yung tinatawag natin na structure sa English term. Pero block level elements yung tawag natin sa coding. So, ang div elements ay ginagamit for structuring and grouping the whole content ng ating web page. And yung span naman, ito na yung ano natin. So, ginagamit sa small portions ng text or inline elements para sa pag-group and pag-style ng mga text na to or ating inline elements. So, ngayon magkakameron tayo ng example. So, let's say, example ng div. So, para mas ma-visualize pa natin na maigi. So, hindi mo na ako gagamit ng HTML5 na full context or yung pinaka-structure niya. Yung merong mga body, yung nagsisimula sa doctype HTML, HTML body, etc. So, ngayon ay para lang mas maging klaro yung understanding kung paano siya makikita. So, hindi na pala kailangan ito. So, example ng div ay ito. So, div. Sorry. So, div, tapos class, tapos highlight div. So, yan. So, this is an example of a level element. So, kung mapapansin nyo, yung div natin, siya yung nagpasimula ng ating structure or ng ating elements or ng ating code. So, it always starts on a line. So, kita nyo, nandito siya sa simula. And, ngayon, makikita natin kung paano ko gagawin or i-indicate sa line yung inline element. Gagamit tayo ng span doon. So, div class highlight span. Gawin nating inline. Inline na lang. No. Mali ako. Mali. Div. Tapos, this is an example of span class. Tignan muna natin. Class highlight inline. This is an example of an inline element. Tapos dito ay that. Okay, so para makita natin ng mas maigi, so ito na lang ay black. Para mas makita natin. This is an example of black element. So para mas ma-visualize natin na maigi, gagamit tayo nito. So lalagyan natin siya ng styling. So dito ko na lang siya ilalagay sa baba. So style. So dot highlight black curly bracket background color. So tingnan niyo yung mangyayari dito. So gawin natin na yellow. Okay, so nagkameron tayo dito ng ano. So kung mapapansin nyo, hindi siya nag-highlight kasi ito na, may kailangan tayong ayusin dito. Ayan. So meron T dito which is sinalis natin. So nakikita nyo naman ay nilagyan natin doon. So lagyan pala natin ng break para hindi magkadikit. Yan. Tapos subukan natin na stylan ang ating tinatawag na span. So highlight. So declare lang natin yung nasa class attribute natin, which is the inline.
Inline, background color. So, gawin natin na yellow. Kala na mas spelling. Ayun. Ito na yung study na natutunan natin. So, ayun lang.